Ano ka mo? Iksi ni Frankie, sabay hampas sa balikat niya. Kalamansi-juice naman Frankie. Kailangang may hampas talaga. Reklamo niya sa kabrutalan ng kaibigan. Ang bigat pa naman ng kamay nito. Nakakagulat naman kasi ang pinagsasabi mong babaita ka. Kos talaga. Birhen lang, Dangs. Medyo nanunoy ang asik ni Frankie. Nanliit naman ang mga mata ni Naomi kapag kuwan ay napakamot siya sa batok. Nakalimutan niyang hindi na nga pala siya malinis. Nakapanlulo mo bukod pa roon ay sa pagkawala ng pagkababae niya ay may isang bagay pa siyang pinangangambahan. Delayed ang menstruation niya. See? Di natahimik ka. Kasi wala ka naman talagang maiibenta kasi nga naipamahagi mo na sa isang lalaking hindi mo naman kilala noong nasa Tokyo ka with a big hashtag. For free. Forgetting sessions lang, Dangs. Nakalimutan palimot-limot lang. Ang basher mo Ikaw talaga. Itapon kaya kita sa ibang planeta. Sa planet Namek nang mamit mo ng mga ninuno ng shota mong ipinaglihi sa grasshopper. Parang batang banta niya sa kaibigan. Split na kami outdated ka po. Anunsyo ni Frankie at saka iwiniwaswas ang kamay sa hangin. Abay mabuti naman kung ganun. Kaka nang dragonfly tas papatol ka pa sa isang tipaklong. Aba, ang awkward naman na maging anak nyo pag nagkataon. Basher! Singhal sa kanya ni Frankie nang nakasimangot. Wala, ganun naman talagang nakipagsapalaran si Naomi sa mga taong malapit sa kanya. Her words were harsh, but her heart is extremely victorious. Inirapan niya si Frankie at nauna na siyang pumasok sa makipot na eskenita. Patungo sa inuupahang bahay ni Frankie ay siya ring tinutuluyan ni Naomi pansamantala. Usok galing sa barbecue ang sumalubong kay Naomi. Sanay na siya sa ganoong klase ng komunidad. Dahil bago pa man siya tumulak ng Japan ay nanirahan muna siya sa bahay ni Brandon sa isang depressed area sa Parañaque ng humigit kumulang 2 taon. Nasa kalagitnaan na ng kanilang hapunan si Naomi at Frankie nang walang pakundangang pinagbabato ang inuupahan nilang maliit na bahay. Basag ang jealousies ng bintana. Parang kagaya lang ng pag-ibig niya kay Brandon. Basag. Gutay-gutay pa rin. Push. Nagkatinginan muna sina Frankie at pagkatapos ay ibinalik muli ang atensyon sa pagkain. Betamax pa naman din ang ulam nila at isaw na siyang pinakapaborito nilang ulam. Baka asawa na naman ni Julio. Babaeng yun talaga. Nawawala sa katinuan kapag hindi nakakahimas ng baraha. Kaya naman ayun. Ibang babae tuloy ang hinihimas ni Julio dahil palagi itong nasa sugalan. Iiling-iling na kwento ni Frankie na ang tinutukoy ay ang kanilang kapitbahay. Maiba nga tayo, Dangs. Saan ka maghahanap ng mahigit 2 milyon na pang-opera sa kapatid mo? Napabuntong hininga si Naomi habang ngumunguya. Saan nga ba siya mangangapa ng ganoon kalaking halaga ng pera gayong walang-wala siya? Ang kanyang mamasang naman ay nag-recruit sa kanya papuntang Japan ay nakakulong na dahil sangkot pala ito sa white slavery. Isa pa, malabo na rin siyang makabalik pa sa pagjajapayuki dahil may kakaiba na siyang napapansin sa sarili niya ilang araw matapos ang gawing isinuko niya ang sarili sa mabangong lalaking yun. Sumagi naman sa isipan niya ang alok na trabaho ng kapatid ni Cap na hinindian niya. Okay naman ang halagang kapalit ng trabahong inaalok nito. Ang kaso lang ay hindi niya gusto ang trabaho. May nabasag na naman mula sa labas ng bahay ni Frankie.
Sa puntong iyon ay may sumigaw ng babae mula sa labas. Nagwawala. Noon na pabalik pa si Naomi at saka si Frankie upang i-check ang labas. Hoy! Malanding babae! Lumabas ka riyan at nang matikman mo ang hinahanap mo. Ang kapal ng mukha mong paiyakin ng bunso ko. Halika at tayo ang magtuos. Nang gagaliiting hamon ng may edad na babae sa labas. Nanay pala yun ng nobyo ni Frankie na si Ken. Ito pala ang nagwawala. Walang takot namang hinarap ni Frankie ang ginang. Manang Gertrude naman, nag-ieskandalo pa ho talaga kayo rito kahit anak niyo naman po ang may kasalanan. Ginawa niya akong kabit nang wala akong kamalay-malay kaya bakit ko po siya pag-aaksayahan ng panahon? Kasalanan mo iyon dahil inakit mo si Ken. Malandi ka lang talaga. Pasalamat ka at pinatulan ka pa ng bunso ko kahit alam namang sambayan na ng isa kang bayaran sa Japan. Marumi kang babae, kaya wala kang karapatan na paiyakin ng anak ko. Oo, teka naman manang, below-that bird naman na yung katabili ng bibig mo ha. Masyadong nang aalipusta yung bunganga mo. Sumabat na si Naomi dahil hindi na niya maatim ang mga maaanghang na mga salita ng ginang laban kay Frankie. Oo, at lumaki siyang malawak ang respeto sa matatanda pero itatabi muna niya iyon ngayong ganito naman ang kausap niya. Ayaw magparespeto. Oh, sino ka naman? Chapayuki ka rin bang tulad niyang malanding babaeng Frankie na yan ha? Anito nito. Mukha pa itong nagdadalawang isip na sabihin iyon kung sa hitsura lang din kasi ang pagbabasihan ay mas masasabi ng karamihan na mukhang aapihing bida sa telenovela si Naomi. Bukod kasi sa maamo ang mukha niya ay may karisma rin talaga ang kanyang mga mata na animo ay nakikiusap. Huwag nga lang bumuka ang bibig niya dahil siguradong sira ang mga malaanghel niyang itsura. May iilang mga tao ang nakikiisyo sa tatagpong iyon pero wala siyang pakialam dun. Mainit pa din naman ang ulo niya dahil sa patong-patong niyang mga problema ngayon. Kailangan na niyang magbawas ng sama ng loob kahit sandali. Oo, and I'm proud of it. I'm a Japayuki. Ano naman ngayon? May angal ka? May problema ka kung naging Japayuki kami? Nako, inggit ka. Ingkit ka. Kung makakapagsalita ka dyan parang ang laki ng atraso tong si Frankie sa inyo Akala nyo ba hindi ko alam na hinuhututan ninyo ng pera tong si Frankie? Diba? Pera niya lang naman ang binayad sa Siberian section ng manugang ninyo nung nanganak ito. Diba? I'm check. Loko ka, Dangs. Cesarean section iyon, hindi Siberian section. Pabulong na pagtatama ni Frankie sa kanya na ipinagkabit lang ng balikat ni Naomi. Basta. Ang mahalaga, tumama ako sa huling pantig. Walang karapatan ang babaeng ito na pagsalitaan ka ng ganyan gayong ang laki ng modus na pera ng anak nitong iyakan mula sa'yo. Ginawa ka pang kalaguyo. Akala naman niya 8 inches yung ewan. Patuloy na satsat ni Naomi. Ang ginang naman ay animong napipilan. Hindi ito makasingit sa eksena dahil sa aktibong bunganga ni Naomi. Tsupi na kayo manang habang may kapiraso pa akong respeto sa mga wrinkles nyo. At sabihin ninyo sa anak nyo na hindi bagay sa kanya ang may kabit. Hindi siya malaki men. Isa lang din siya sa mga desperadong lalaki na umaasa sa epekto ng Titan-Gill. Wala na siyang pag-asa kako dahil hitsura lang niya ang nagmumukhang gamot sa alam mo na. Umatras ang ginang, dapat lang. Ang pinakaayaw ko pa naman ay ang inaalipusta ang mga mahal ko sa buhay. Mga loko kayo, babalikan ko kayo. Maghihintay kami manang, huwag kang paasa. Piloso pang buwelta ni Naomi at pagkatapos ay kumaway sa mga chismosong audience nila. She pasted a fake smile. Tapos na po ang palabas. Mabuhay po kayong lahat. Bow.
Wala na akong sapat na panahon upang habulin si Randy. Ang paktong yun, hindi na ako umaasa na may mababawi pa ako ni Singkong bulag sa kanya. Ani na Yumi nang magsuhestyon si Frankie na hanapin si Brandon at mabawi man lamang ang pera galing sa mga ibinenta nito sa kanyang bahay. Ikaw naman kasi, sayang ang pagkababae mo, kalahating milyon din malamang yun o masigit pa kung nasama ka sa mga bidding war. Bilib na nga ako sa'yo noon. Natiis mong huwag magpagalaw kay Brandon kahit sa iisang bubong lang kayo noon, pero doon sa lalaking naligaw sa VIP room may sinuko mo agad sa kanyang walang pakundangan ng Puerto Princesa mo. Kastigo naman sa kanya ni Frankie. Hindi talaga ito makamove forward kasi nga'y halos nakalimutan na niya iyon. Hindi naman kasi detalyado ang kaganapang iyon noong nakipag one night stand siya sa hindi niya kilala. Ayon pa nga sa mga kasama niya sa bar na yun pinagkatuwaan lang daw lagyan na drugs ang alak niya, kaya iyon ang dahilan kung bakit wala talaga siyang matandaan sa nangyari. Wala rin namang magawang pagsisisi. Ano ang gagawin ko, Frankie Dalina? Saan ako maghahanap ng ganoon kalaking pera? Naiiyak na wika ni Naomi. Hindi alintana ang mga taong dumadaan sa koridor ng ospital kung saan siya nakabantay. Sila ni Frankie. Naudlot ang pagdadrama ni Naomi nang may dumating na pasyenteng isinugod at pinagkaguluhan ng mga media. Natigilan siya nang mapansin ng pamilyar na lalaki na panay ang waksi sa mga kamerang nakatutok sa mga ito. Kasama ito noong isinugod na pasyente. Kapatid ba yun ni Captain America, si Konsihal? Mapagsik nitong itinaboy ang media. Ganoon ba kasikat ang mga taong iyon at pinagbubuntunan ng press? Manghang na itanong ni Naomi sa sarili habang pinapanood ang mga nagkakagulong tao. Iba, hanip talaga ang pamilyang to, no? Kapag nasa tuktok ka nga naman ng talaga ng lipon talagang ganun na lamang ang pagkauhaw ng media sa mga personal nilang buhay. May makalap lang na balita. Nagtatakang bumaling si Naomi sa kaibigan. Kilala mo ang mga yon? Interesante niyang usisa kay Frankie. Yeah naman, Dangs. Si Camden Rodriguez iyan isinugod sa ospital kanina. Siya yung pasyente, dating senador, source of wealth, mining and commodities, banks at automotives, network is $2.7 billion. Ganoon lang naman kayaman ang pamilya ng mga yan, Dangs. Napaawang ang bibig ni Naomi. Siyempre, kilala niya ang tinutukoy ng senador ni Frankie. Ang hindi lang niya maunawaan ay kung bakit nandoon ang kapatid ni Cap. At iyong bortang lalaking kanina ay si Kaden Almonte Rodriguez, bunsong anak ng senador, kaso ikinasal na raw iyon ayon sa narinig kong chismis. Totoo, nandun siya sa kasal nito, ibig sabihin, anak rin ni Cap, sungit si Senador Camden. Mantakin mo bang ganoon pala kayaman ang mga yon? Ang masaklap lang ang pinagkasalan nitong si Kaden at ang longtime girlfriend ng kwentong si Kendall, si Blessy Tadeo, iyong celebrity chef sa ibang bansa. Ano? Kaya ba gusto ni Konsihal na aliwin ko ang abordo niyang kapatid kasi siya mismo ang dahilan ng pagiging halimaw nito at kaya galit na galit ito sa mundo? Aba, walang eggs palang lalaking yun, mang agaw. Naalala tuloy niya ang pakiusap nito sa kanya na kaget naman niyang hinindian. Kendall is a very lonely man. I just thought that he might need some pleasure in his doomed life. Your job is to make him seek for pleasure. But his pleasure, I could sense that you can do it. What I wish for because of your positive views in life. Show him how to be like you, though you lost someone special in your life.
Tandang-tanda pa niya ang mga litanyang iyon ni Konsehal, pero hanggang ngayon ay lonely pa lang ang lubusang naiintindihan niya. We need to take your sister to India to her liver transplant. Lumala na ang kalagayan niya. Ang bile duct outside and inside her liver are getting worsened and scared. We should remove her liver that's not functioning well anymore and plant her a good one as possible, as soon as possible. Inihanda nito ang halagang kakailanganin, Miss Divina, bago pa mahuli ang lahat. Payo ng doktor kay Naomi nang ipatawag sila nito. Walang namutawing salita sa bibig ni Naomi, subalit umarangkada na ang kanyang isipan at iginiit na iisang tao lang ang siguradong makakatulong sa problemang pera niya. Si Caden Almonte Rodriguez. Oo, tama. Tatanggapin na niya ang ipinapagawa nitong trabaho sa kanya. Ang bigyang aliw ang malungkot na mundo ng pinakamasungit at pinakasupladong taong nakilala niya. Ang kapatid nitong si Kendall. I don't need any of those. I have my own life and my business is out of it. You know me well, Khalil. Galit na giit ni Kendall sa kapatid na matamang nakatitig sa kanya. Khalil, the oldest of the Rodriguez brothers, ito ang pinakaseryoso at halos buong buhay nito ay ibinuhos lamang sa pagpapatatag ng kanilang negosyo. Kahit nga yata life nito ay hindi maisiksik sa priority list nito. Khalil's face was expressionless, emotionless, pero hula ni Kendall ay binubugbog na siya ng kapatid sa utak nito. I only ask you this just for once, Kendall, and you know me very well also. I don't take no for an answer. It's a demand after all, not a request, so you don't have a say on this. So, are you saying na iwan ko ang career ko dahil lang if badly needed? Yes, you have to. Pero kung maayos mo naman napatakbuhin ang Almonte Motor Corporation, I guess you can find some time to insert your hobby in your schedule. Nang sa ganun ay hindi ka gaanong mainip sa buhay mo. Career yun, pagtatama nito. Ginulo ni Kendall ang wala sa ayos niyang buhok at minura ang kapatid sa ilalim ng kanyang isip. Bakit ngayon pa siya gigit-gitit ng kapatid niya gayong magulo ang utak niya? Plus the fact na wala talaga sa isipan niya ang mamahala sa anumang negosyo ng kanilang pamilya. He doesn't want it for Pete's sake. He doesn't want his father's money. Huwag mong ipilit sa akin ang bagay na ayaw ko. Spare me from this, Khalil. Suwabing binalot ni Khalil ang kanyang pangat, bumuntong hininga. Bakas ang stress sa mukha ng kanyang kapatid at hindi iyon bago sa kaalaman ni Kendall. Khalil is a workaholic, an exceptional tycoon since her very young age. Ito ang sumunod sa yapak ng kanyang ama na siyang naging kinamumuhian naman ni Kendall. Anyong lilisanin na ni Kendall ang opisina ng kapatid nang marinig niyang may kausap si Khalil sa intercom system. Bea, tell Caden to freeze all the bank accounts of our brother Kendall. ATM, credit card, debit cards, everything, even his premium passes to aquarium o sa lahat ng nightclub na binibisita ng lokong yun. Put him in the blacklist and ask Wolf to revoke his passport para hindi na makaalis ito hanggang magaling kong kapatid sa Pilipinas. Good, do it now. What the? Khalil! Galit na naibulalas ni Kendall nang hinarap nitong muli ang kapatid. Namumula ang mestizo niyang muka, gawa ng galit.
Batid niyang hindi nagbibiro ang kapatid at patid din niyang kayang-kayang itong i-freeze ang lahat ng access nito sa bangko. Sisiw lang dito ang tuparin lahat ng banta nito sa kanya. Knowing his brother's connection, ay wala na nga talaga siyang kawala. Khalil never interfered with his personal affairs, pero oras na makailam ito ay tiyak na masusunod at masusunod talaga ang nais nito. What? Leave then, brother. Help yourself out. Simpleng taboy sa kanya ni Khalil, lalong tumaas ang presyon ng dugo ni Kendall nang ginawaran siya ng nakakainsultong ngisi ng kapatid. Ginigipit talaga siya nito. Sadyang napakaruming maglaro ng loko kapag may mga bagay itong gustong makuha. You can't do that. Lahat ng bariyang nasa bank account ko ay pinaghirapan ko. Pinaghirapan ko kaya iyon. Anong karapatan mong pakialaman ng mga pera ko? Naluloko ka ba? Umusok na sa galit ang ilong ni Kendall habang si Khalil naman ay kalmalte pa rin nakikipagdiskusyon sa kanya. No, just because I can, Kendall. I could even turn you into a poor if you still refuse to run our automotive business. Try me, Kendall. I don't want that. Yeah, but that needs you. Thousands of people depends entirely on what you are so-called. Kung ako lang din ay kaya kong bitawan ng kumpanya na yan, pero iniisip ko rin ang libo-libong empleyado na umaasa sa atin. Mawawala ng hanap buhay for once and for all, bro. Take the company. Papa can't handle it anymore because of his situation and condition. Kaninang umaga lang ay nakarating kay Kendall ang masamang balita na isinugod daw sa ospital ang kanyang ama na si Camden. Naabutan daw itong nakabuligta sa loob ng opisina nito. Nag-collapse dahil sa matinding pagod sa pagtatrabaho. Nang magdesisyon nitong iwan ng mundo, ng politika, ay ang negosyo na nito ang binuhos ang buong atensyon nito. Sa edad nitong 59 ay tutok na tutok pa rin ito sa negosyo ng kanilang pamilya. Sa ngayon ang tanging si Khalil na lamang ang katubang nito sa pamamalakad ng kanyang kaliwat kanang kumpanya dahil sa on-leave si Kaden ng ilang buwan para sa kanilang honeymoon. Then, why don't you take Kaden back here and let him handle everything? Total, siya naman ang palaging magaling. Siya ang bida. Bakit hindi siyang magpatakbo ng kumpanyang ito? Nag-aksaya lang siya ng oras sa honeymoon na yan. Daming alam na loko tapos ako ngayon ang napupurwisyo. He marked bitterly. Parang naiinggit ka. Tahasang akusa ni Khalil kay Kendall dahil upang mapikon na naman siya. Ang galing mambuska ng kapatid niya. Don't tell me you want Kaden to be here instead at ikaw ang sasama kay Blessy sa honeymoon? Wasn't it what you were thinking, poor lover boy? Oh, tumigil ka. Basta ayaw ko pa rin. Pinalnasaad ni Kendall at umalis kahit kailan ay hindi siya magkakaroon ng hilig sa pagnenegosyo. Polo club in his only life, doon siya masaya. Ang tigas ng ulo mo, himutok ni Khalil na pikil ang inis. Kendall just smirned, then put his fingers in the air. Selfish! Naihabol pang singhal sa kanya ni Khalil bago niya naibagsak ang pinto ng ubod ng lakas. Tila sasabog sa inis ang dibdib ni Kendall nang wala ang sasakyan niya nang binalikan niya ito sa parking lot. Ayon sa gwardiya ay hinatakto di umano ang kotse niya ng tow truck. Dali-dali niyang inilabas ang kanyang cellphone at bayolenteng nagtipa ng mensahe roon. Khalil, pati ba naman ang kotse ko? Nawala na sa isip ni Kendall na mas matanda pa sa kanya ang lalaking minumura niya. Galit siya sa mundo. From Khalil.
The offer still negotiable. Have a nice day. He could imagine the mischievous grin from Khalil while sending him the text message. That man, sinusubukan niya talaga ako. Nagtaksi na lang si Kendall pauwi at papunta ng ospital kahit labag na labag iyon sa loob niya. May appointment siya ngayon sa pinsan niyang doktor na si Wilson para sa follow-up check-up ng kanyang injured na braso. Makikibalita na rin sa lagay ng kanyang ama. Your arm is getting worse in state, imbes na gumaling. I would like to suggest you to get a woman and let your heart out in her kaysa inilalagay mo sa alangay ng braso mo. Ikaw rin, baka sumuko na rin yung si Mariang Palad. You, Wilson! Tahasang asik ni Kendall sa doktor na sumusuri sa injured niyang braso. It's his cousin. Wilson just answered him a throaty chucky and returned to his swivel chair to write a new prescription drug for Kendall. So, kailan daw ba madidischarge si Papa? Kumusta naman daw ba siya? Sinikap ni Kendall na maging kaswal ang kanyang pagkakatanong noon. Kagiyat na nagtaas ng tingin si Wilson sa kanya. Wilson is starting down at him with a pure disbelief in his expression. Hindi niya ito masisisi kung nagulat man ito sa biglaan niyang pagtatanong. Sa loob halos ng isang dekada ay minsan hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na isingit sa usapan ang kanyang ama na si Camden. Nang makabawi si Wilson ay tumikwas ang gilid ng labi nito. Private Suite 108. Ask him personally. You want no hassle, then use my private lift. Suhisyon ng pinsan niya. That hospital, by the way, is one of the property of his mother's family. Ang ama ni Wilson nang namamahala niyon ng kapatid ng yumaong ina ni Kendall. Napairap si Kendall kapag nagtatanong lang naman siya. Wala siyang balak na ipaalam sa sino man na nag-aalala siya para sa kanyang ama. Punong sakit His pride is unbreakable. Ibinagsak niya ang kanyang likod sa backrest. Matabang na usal ni Kendall at tatamlay hinablot na ang tiningala kiseta ang sa pisa desk ni Wilson nang Pagod walang na pagod na pag-iingat. siya. Which Napapagod floor na siya is sa the buhay hospital's niya. pharmacy? Seryosong tanong ni Kendall Akala mo na ba ikinalito tanggap ng mo ng kanyang pinakasalan pinsan. ng babaeng mahal mo Lobby, ay ang right kapatid wing, mo na imbes ay next to your ikaw? dad's office. What's your Bakit? drama now? Iyon na nga. Ihingin ko ng Akala libre ko, tong mga gamot okay na na ako. inireseta mo. Akala ko, Napaklang tugon ni naranggap Kendall. ko na. Oh well, Pero, good luck. Z, Meaningful na pahabol ni Wilson sa Niloloko kanya. ko lang pala ang sarili ko. I'm hurting Napatiimbag myself ang here. siya. You Tiyak know, niyang sa mga oras na yun ay Umikit nagtatagumpayan si si Kendall at Khalil na hinayaang i-freeze ang bank bayuhin ang accounts niya isipan niya at ng mga mga credit alaala cards. nila ni Blessing. Nasa 3,000 na The lang ang only natitirang woman cash sa pitaka He niya. loved all of Naghihingalo his na ang mundo life. niya. Ubus na naman ang pang-alak Kahit sa lasing bachelor siya, spot niya. Ay sumugod siya sa simbahan Mabibigat kaninang ang mga umaga, hakbang ni Kendall kung nang saan tuntunin niya ikinasal ang ang naturang nakababata pharmacy. niyang kapatid Bawat at babaeng ang nagdadaan babaeng sa kanya ay inaakala kinikilig niya ay habang nagmamadali sa pag-aari kanya. niya. But he doesn't care about Malinaw them at pa rin all. niyang Wala natatandaan siyang kagana-ganang kung ngumiti. Kahit paano peking ngiti nagpalitan ay ng hirap wedding niya vows ang maitawid. dalawa. Kung gaano pinuno ng pagmamahalan ang bawat Sinikap linyang niyang hindi sinasabi siya ng mapapansin dalawa ng mga media sa isa't na isa. nakaabang sa lobby at todo tungo siya. Siya dapat ang nasa Magaan na sana posisyon ang kanyang ng pakiramdam kapatid niya. nang magtagumpay siyang Siya dapat ang iwasan nagpapahid ng at luha ngunit ni Bless naasar na naman nang siya nang sabihin nito ang vows singitan niya siya kanina. ng pharmacy attendant. He should be the groom Bale, in that wedding. 3,600 po lahat, Sa sir. kanya dapat ikinasal Sabi si ng Blessing. babae. Dumilim ang hindi mukha ni Kendall. Don't sa you know who kapatid I am, niya. do you? Pamangkin ako ni Dr. Wendell Almonte, ang presidente ng ospital na to. Lolo ko ang founder nito, kaya bakit mo ko sisingilin? Gusto mo bang
Mawala ng trabaho? Akin na, ibigay mo sa akin ng gamot. Maokterdad na utos ni Kendall sa attendant. Lalo siyang napipikon sa poker face ng babae. Kung hindi siya nagkakamali, ay ito yung babaeng nang busted sa pinsan niyang si Wilson. Walang personalan, sir. Trabaho lang. Magbayad ka na para tapos ka na. Bored na balik ng babae. Sabi ko, pamangkin ako ni Tito Wendell. Are you deaf? No, sir. I'm Raquel. Kendall can't help himself but to scold at the unshakable woman. Natokso siyang suntukin ng glass portion ng pharmacy department ng... Sagot na kita, Kap! Natigilan si Kendall at halos napaupo siya nang walang pag-aalinlangang isiniksik ng bagong dating na babae ang katawan nito sa pagitan ng marble top counter ng pharmacy at ng katawan niya. Hindi sinasadyang nasagi ng pang-upo ng babae ni Kap ang nasa gitna ng hita niya. Oops, sorry. Nasagi si best friend. Sincerely, that woman apologizing while giggling. Nang abot ito ng cash ng pharmacist na si Raquel kapalit ng gamot na pakay niya. Nagkusya na siyang umatras, inilayo ang sarili sa panganib. Pinag-initan siya ng pakiramdam, hindi sa inis kundi ibang dahilan. Tila pagpapawisan siya ng mapagtantong na alarma na ang kanyang pagkalalaki. Thank you, Lord. Labas sa ilong, nagpasalamat siya sa babae. Mabilis siyang nagpalakad nang palayo nang makita niya ang gamot. Walang ex naman to, pambihira. Hindi ko kailangan ng thank you. Hindi iyon nakakabusog. Bumunot sa kanya ang babae. This time, he took the other way out of the hospital kung saan walang nakakalat na media. Tigilan mo ako, babae. I already said thank you. Makontento ka. Huwag puro deadma. Kaya nagmumukha kang ewan eh. Hala, nagsulita. Hindi ito sumuko na sumunod sa kanya. Sa isang kisap mata lang ay nakaharang na ito sa daraanan niya. Nagngising aso. Ano bang kailangan mo? Matapat niyang tanong. Halos pasinghal. Puno ng bagsik ang boses pero hindi man lang nag-abala ang babae na magpakita ng takot. Iba. Ewan ba niya kung bakit nagkakaalta presyon siya tuwing nagkukuros ang landas nila ng babaeng yun. Mas makulit pa ito kay Coco, ang alagang aso ng pinsan niyang si Waris Almonte. Ayoko sa thank you mo, halatang walang lasa. Che, maarting utas ng babae sa mukha niya. Ani mo'y naghahamon. Remember, I didn't ask for your help. Hindi ko kasalanan kung sadyang epal ka ba at basta ka na lang magbabayad sa mga gamot na reseta ko. Pwede ba, just accept my gratitude and get out of my sight? Utang man na yun sa ayaw at sa gusto mo. At don't English me ha, or I will Japanese you. Pasikat ka rin eh. Bayaran mo ko, Kap. Iminuwestra nito ang palad sa mismong harap ng mukha niya. Naaalibadbaran siya. Tigilan mo ko, babayaran kita kapag may pera na ako. No, pwede sir. Maniningil ako sa paraang gusto ko. Naging mapaglinlang itong mga mata ni Kendall. Kinutuban siya ng masama. What do you want from me then? Name it. Kama! Tahasang sagot ng babae na parabang sumagot lang ito ng 1+1. Noon, napipilan si Kendall. Hindi niya mapigilang mapatulala sa mukha ng babaeng hindi niya alam ang pangalan pero nakasama na niya sa iisang pad sa loob ng isang gabi. Ang ganda-ganda pala nito sa malapitan. Flawless face, mestiza, animoy, alagang-alaga ang balat ng mamahaling body soap at beauty products. Her cheeks looks so soft. Nakakatuksong pisilin, her lips were innocent. Nga lang, nagmimisulang Armalite kapag nagsasalita.
and they're enticing. Tila ibig niyang sakmalin ang mapupulang labi ng babae. Agarang kinastigo ni Kendall ang sarili sa ilalim ng kanyang isipan. What again? Sa wakas ay nahanap na ni Kendall ang boses. Slow motion na ibinuka ang bibig upang magsalita ulit, ngunit wala roon ang atensyon ni Kendall nang nahagip ng kanyang paningin ang babaeng nanonood sa di kalayuan. Si Blessy. Anong ginagawa nito roon? Parang may nag-udyok kay Kendall na sunggaban ng mapusok na halik ang nakakairitang babae sa harapan niya. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan nito dahil sa ginawa niya. Kinabig pa niya ang katawan nito papalapit sa kanya. At noon naman tumalikod si Blessy at tumakbo palayo. Sa ganoong simpleng paraan ay maisasampal niya sa mukha nito kung sino ang pinakawala nito. Like what I've said, kahit anong kapalit na hihilingin mo ay ibibigay ko. What's your name again? Kunwari ay na-offend si Naomi. Naalala niya kasing hindi lang 3 beses niyang nabanggit ang pangalan niya kay Kayden. Sadya nga bang makakalimutin ito? Talagang wala lang itong interes kahit man lang sa pangalan niya. Nagpadulas ng maarteng boo si Naomi at napagkuha na inangat niya ang sarili mula sa visitor's chair na nasa harapan ng working desk ni Konsehal. Tansya niya ay mas mahal pa iyon sa buhay niya. Nagpakita ng pagkaalarma ang lalaking kanina lang ay prenteng nakaupo sa trono nito nang walang pasintabing tumalikod, na si Naomi at hinatak na pababa ang kaliwang sleeves ng kanyang Frankiel printed na off-shoulder. Psst, Star! Singasing ni Konsehal o Kayden Almonte Rodriguez sa plaka ng nakapatong sa working desk nito. Exaggerated ang pagkakadeliver nito ng salitang iyon. Liningon ito ni Naomi at marakit na inirapan. P-Star? Hindi nag-iisip? Star na ba ang pagkakabasa mo dito sa totoo? Naomi yan. Naomi, iyong di naman ay Divina. Tumikhim siya at bumuelto. Naomi Divina, 25, at naniniwala sa kasabihang matalino man daw ang matsin, matsin pa rin. And I thank you. May tattoo ka? Kababae mong tao? And the Holy Bible even says not to put tattoos or tattoo marks on your body. Hindi nagustuhan ni Naomi ang tono ni Kayden. Dinaig pa nito ang isang dismayadong ama kung manermon. Okay po, Santo Fafa. Hindi ako aware na relihiyoso ka pala, Konsehal. Sarcastically, she shot back. It's an inappropriate. Ang duming tingnan. Aburidong anito at direktang nakatitig sa kanya. Kung wala lang itong asawa napagkamala na ni Naomi na may angking pagnanasa ito sa kanya. Kung ikukumpara naman si Konsehal sa kapatitong si Cap, ay mahihinuha niyang mas attractive itong si Konsehal. Mabait kasi ito at panay ang pagkaprangka paminsan-minsan. Marunong itong ngumiti ng hindi nakakatuya. Habang si Cap ay isang ubod ng sungit. Saksak ka ng pangit ng ugali. Tawagin ba naman siyang di nag-iisip? Babae siya, haler. Umuso si Naomi at medyo padabog na umupo pabalik. And they're back to their cruddy business. She needs the money before she sees the golden light of sunset. Oo na, certificate na akong certificate, banas niyang salitain. I said inappropriate. Rolling her childish Asian eyes graciously, she spoke.
Basta 3 milyon ang hihilingin kong kabayaran sa serbisyo ko sa masungit mong kapatid at sarado na ang kaso natin. At dapat tax-free yan ha? Aniyang suggestion niya. Tawa kong kausap Naomi Divina. Any minutes from now, my assistant will leave the exact amount directly to the hospital, given bank account. And also, I'll let them use my company's private plane going to India. Your sister and uncle. Correcting lang, it's Tia Barbie, konsehal. Siya sa puso't diwa. Barbie like I'm stronger than yesterday. Now it's nothing but my way. No, loneliness is killing me. Hit me baby one more time. She sang it from the heart. Kung hindi lang tumunog ang mamahaling cellphone ni Consel ay maaabot na sana ni Naomi ang pinakadiwa ng kanyang ginintoang boses. Tahimik siyang nagmalasakit kay Kayden. Yes, honey. I'm sorry I almost forgot to mention it to you this morning. No, syempre, I just want to have a proper honeymoon. The thing is, the company needs me badly. Of course not. Mahalaga ka syempre. Enough, Naomi. Unbelievably staring straight to Kayden, asking her inner self, how does they sound like Kayden? So sweet while his handsome face was frowning. Sinenyasan siya ni Kayden na manahimik. Suwabe modo nitong inilapat ang likod sa backrest ng kulay dilim nitong swivel chair at bahagyang pinaikot. Pinanood lamang niya ito habang umuusad ang pakikipaglambingan nito sa kabiyak na nasa kabilang scene niya. I love you, Kayden uttered. Pinigilan ni Naomi ang tumawa na mapakla. Naalala na naman niya ang damuhong si Brandon kahit na pagod na siyang alalahanin ang kanilang kahapon na purong kababahan lamang. So, untag sa kanya ni Konsehal pagkatapos itong ibaba ang cellphone nito. Inayos kaagad ni Naomi ang sarili, marahas din itong itinulak paalis si Brandon mula sa kanyang isipan. Kainis siya. Minumulto pa rin ang isipan niya. I want her to share a secret with you before I dismiss you, though bungangera ka. Casual na, usal pa nito totally back to his usual state. Tumulis muli ang nguso ni Naomi kung hindi lang dahil sa 3 milyones na baka kanina pa niya sinaksak talaga itong si Konsehal. Oo naman, secret yan. Iyong pag-aagaw mo sa syota ni Kap, lakas loob na yun ni Naomi. Nagsayam ng husto ang kanyang 2 kilay nang nagpakawala ng panlalamunang tawa si Kayden. Doon ay mahihinuha niyang hindi pala mahigpit ang tornilyo nito sa ulo. Mali pala ang inaakala. Oh, Divina girl, you're such a smart kid kahit wala sa mukha mo. Anito sa gitna ng tawa, minura ito ni Naomi. Okay, sa ngalan ng 3 milyon tax-free ay sisikapin niyang tanggapin ang insultong ito. Yan. Kahit siya naman ay nagsasayang ng 3 milyon para lamang sa kanyang extra service na hingi-hingi nitong kapalit, hindi na rin sa pera ang taong ito, no? Now, let me clean my name in your head. Randy's ex-girlfriend. Wala ba talagang matinong ipapangalan sa kanya? Pwede rin naman itong tawaging Naomi o Asna. Bakit Divina girl or Randy's ex-girlfriend pa? Nakakaimber na ang bunganga. May saltik talaga ang pamilyang ito. Di ko inagaw si Blessy kay Kendall. I'm not that desperate and still a woman wherein I can have anyone I want in just a snap of my finger. Kwento nito, seryoso. Sumeryoso na rin si Naomi. Interesanteng inaabangan ang susunod na ikukwento ni Konsehal. You see,
I never seen myself being married in the age of 26. I want to explore more, entertain a lot of women in my bed, pero dahil sa pagiging hangal ni Kendall ay napaaga tuloy ang pagpapakasal ko. Ano bang sinasabi mo dyan, konsihal? Masakit bang bagang mo? Kaden smirked, showing a little bit of danger that put her in shock. Blessy Tadeo is such a pseudo-expert on fooling people around her, hiding her cruddy persona behind her angelic face. Pinaibig lang niya noon si Kendall para sa pera dahil alam niyang kahit itinakwil siya ni Kendall ng papa, sa huli ay pantay-pantay pa rin ang mamanahin namin mula kay papa. She deceived Kendall para magkaroon siya ng access sa yaman ng mga Rodriguez. Eventually, at sinusubukan din nilang makaganti kay papa. Political issue before, you know. She took advantage of Kendall's solitude noong nasa Ireland pa ito. Siyempre malayo si Kendall sa pamilya kaya bukas siya sa sino mang gustong maging companion niya. That's when Blessy came. Dahil din sa panglalason niya sa utak ni Kendall, kaya lalong lumayo ang loob nito sa amin. Batid niyang lalong malulungkot si Papa at sasama ang loob habang lumalalim ang galit ni Kendall dahil sa pagtakbil ni Papa sa kanya noon. But I felt sorry for her kasi ako pa ang nakatuklas ng marurumi nilang plano laban sa pamilya ko. Napaawang ng bongga ang mga labi ni Naomi. Nagtatalo ang isip niya kung kukurap ba siya o matatawa. Nakatanga lang siya sa seryoso nitong gwapong mukha pa ring mukha ni konsihal. To summarize my secret at para maintindihan mo rin kahit papaano, I only married Blessy Tadeo to steal her away from Kendall. Ako ang makikipaglaro sa kanya. I'd give her the dirtiest game she never played. Dahil kung kay Kendall lang, malaki ang posibilidad na maloko siya nito. Among us, si Kendall lang may pinakamatigas na abs. Giggling Naomi interrupted him. Umayos naman siya kaagad nang sinamahan siya ng tingin ng konsehal. Pinakamatigas na ulo. Irritableng pagtatama ni Kaden. Ang alin, so taas o sa baba? Just tumigil ka, Divina girl, and let me finish talking in here. Bahagyang umangat ang solidong dibdib ni Kaden upang mariin siyang tingnan. Ang gugwapo naman talaga ng magkakapatid na Kap at konsihal, kaso may mga saltik nga lang. I'm check. Like what I've said, matigas lang ang kukote niyang si Kendall or Kap. To you, pero malambot ang puso nun pagdating sa babae lalo na kay Blessy. I don't know what kind of spell she cast on him, bakit ganoon na lamang ang pagpapakagago sa kanya ng kapatid ko. Ganoon pala yon. Biktima ng gayuman ni Blessy si Kap, kaya pala bitter. Amazed na sambit ni Naomi. Napatango-tango pa. Detalyadong ikinuwento ni Kaden ang buong katotohanan. Hindi alam ito ni Kendall. Anito, siya raw ang umakit kay Blessy para ilayo ito sa kapatid nitong si Kap, ang haliparot. Pinatulan naman daw ito ni Kaden ng walang kahirap-hirap, talanding vavavoom. That's why I hired you, Divina girl. Make him forget his feelings for Blessy Tadeo, and we're good. Ipamukha mo na lang sa kanya na hindi lang ang isang babae sa mundo, and me, I'm surely going to enjoy the dirty game with my wife. Happily married it is. Malaman na sabi nito. Heavy oh! Batse na, konsehal. Bibisitahin ko pa ang kapatid ko sa ospital bago tumulak papuntang India. She dismissed their conversation. Lumayo na siya at naghandang umalis. Perfect! Kendall is on his way to the hospital also. Ngayon ka na mag-umpisa.
hired rebound girl. Agad-agad? Bitin man ay tinulak na ni Naomi palayo sa kanya si Kendall dahil upang maghiwalay ang kanilang mga labi. Nauubusan na kasi siya ng hininga sa baga. Catching her breath, she stared amusingly at Kendall. She can still feel the warmth of his lips against her. It was undeniably good. Pero parang bitin talaga, kaso kinapos na siya ng hininga. Arte? Sirit ng lalaki sabay kapig na naman sa bewang niya at inangking muli ang kanyang mga labi. Mapang-angkin ang galawan nito. Oh, why did she kiss her by that way? Patandalian siyang nagitla. Aba, hindi niya matik ang kapusokang taglay ni Cap. Hindi siya masyadong handa pero dahil sa 3 milyon kaya sige hala, bira. Nagpatianod na si Naomi sa halik. Naisip niyang doon simulan ang trabaho niya at umaasang makukuha ang loob ni Cap sa pamamagitan ng kakaiba na paraan. Men nowadays, syempre. Let's hit the exit. I want to get laid tonight. Her heart suddenly stopped beating upon hearing Kendall's bedroom voice. Nangilabot siya. Hula niya ay maging ang public hair niya ay nagsitayuan din dahil sa pinamalat nitong tinig. Ha? Anong laid? Sinimangutan siya ni Cap at inirapan pa. Natatakot siya na baka pang-iinsulto na naman ang ibig sabihin nun. Naku, masasapak na niya talaga ito kung ganun man. Basta, come with me, okay? No more wise lady. Ano, ayaw mong sumama? Magsisisi ka, ikaw din. Aba, pinapakonsensya pa siya ng loko. Come daw, di come kung come. Sasama syempre, papabebe pa ba naman siya? Di na uy. Walang pag-aalinlangang sumang-ayon si Naomi na sumama rito. It's her job anyway. Hindi naman siya maisasagawa ang trabaho niya kung lalayo niya ang kanyang sarili kay Kendall. Sa kabilang banda, parang ang sharap naman kasi kasama ni Cap in an intimate way. Kung ganoon trabaho lang malaki ang posibilidad na mag-renew siya ng kontrata. Kendall Almonte Rodriguez na yon. Sino ba naman ang tatanggi sa isang Kendall Almonte Rodriguez? He's like Da Vinci masterpiece. A piece of perfection. Hatak-hatak ni Kendall ang kamay niya nang lumabas sila sa exit ng hospital. May kinuha itong itim na sombrero na nakasiksik sa likod ng pantalon nito at isinuot. Dumaan muna sila sa isang honest liquor shop. 3,000, isang bote ng alak, tindi Reklamo ni Naomi nang ilagay ni Kendall ang 3,000 sa isang nakabukas na kaban kung saan inilalagay ang bayad ng mga mamimili. May pambili ng alak pero walang pambili ng gamot, pambihira. Bayaran mo, bored na utos ni Kendall sa kanya nang huminto ang taxi sa harapan ng gusali kung saan naroon ang tinutuluyang bachelor's pad ni Kendall. Natatandaan pa rin niya iyon. Bakit ako ang magbabayad? Abuso na yan ha, Cap? Asik naman ni Naomi. Wala ka bang pera dyan? Wala na. That was the last drop of my money. My bank accounts and cards were all freeze by my retard for a brothers Khalil and Caden, kaya ikaw munang magbayad. Bilis na, dali! Apurado? Hindi na ba makapag-antay ang armas mo? Ani mo'y nabawasan ang inis ni Naomi kay Cap nang umiti ito sa kanya ng nakakaloko. Lentadang mapuputi at pantay-pantay nitong mga ngipin. Lumukso ang dibdib niya. Nakakagaan ang pakiramdam ang ngiti ni Cap. Kagiyat na napaatras ang katawan ni Naomi.
Sa backseat ng kanilang kinaroroonan ng walang babalang inilapit ni Kendall ang mukha nito sa leeg niya. Parang nakaligtaan niyang huminga. Oh my God! Hindi na talaga. Bayaran mo na. Babawi naman ako mamaya eh. You'll see, lady. Higit pa sa sapat ang makukuha mong kabayaran. Teasingly, Kendall murmured behind her ears. Ano ba yun? Bakit may tumibok sa ikubaturan niya? Parang nabasa ang pangbaba niya? Nangangatalang kamay ni Naomi nang iabot niya sa driver ang kanyang pamasahe. Let's go, darling. Anyaya sa kanya ni Kendall at nauna itong pumasok sa gusali. Napatulala si Naomi nang hablutin nito ang kamay niya nang malapit na sila sa revolving entrance door ng building. Sinikap niyang huwag maging eskandaloso ang kanyang singhap. Bakit ganoon na lamang kung umakto ang lalaki? Lubha siyang nangingibago ha? Akala niya pagsusuplado lamang ang alam nito. Bago pa man sila tumulak papasok ng elevator ay dumaan muna sila sa pharmacy na sa isang sulok ng lobby. A box of what? Please, XL or maybe bigger one. Formal na sabi ni Kendall sa pharmacy attendant na umasikaso sa kanya. Napanganga si Naomi, tila sinipa papuntang Brunei ang utak niya. XL? Matatakot na ba siya? Oh, ma-excite! Bayaran mo rin to, darling. Bukaw sa kanya ni Kendall. Nakangiti pa rin ito na parang temang, oh my God, ano ba itong mga pinapasok niya? Para namang mang-aamo siya ng isang baliw. Kanina lang ang sungit-sungit nito. Tapos ngayon, naglalambing na. Aba, pambihira. Lumunok si Naomi at dumukot ulit ng pera sa pitaka niya. Pasalamat talaga siya at inabutan siya ng pera kanina ni Konsihal. Magkano? Give her 500. Nanliit na malalo ang singkit namang mata ni Naomi. Ang mahal ha? At binalingan niya ang pharmacy attendant. Miss, may right med ba nito? Doon humulas ang ngiti sa mukha ni Cap. Masamang tingin ang iginawad nito sa kanya. Itinikwas na lamang ni Naomi ang isang kilay niya sa mapanghamong paraan. Bakit ba? Sabi nga diba sa patalastas na huwag mahihiyang magtanong. Problema mo dyan. Napasentido si Kendall. Humigpit ang hawak nito sa paper bag ng alak na dala nito. Bahala ka dyan. At sa wakas nang narating na nila ang pad nito, ay hindi na nag-aksaya ng segundo si Kendall at sinunggaban kaagad nito ang mga labi ni Naomi at pinunit ang pang-itaas nitong damit. His forest green eyes twinkled. Whoa! Right med it is, darling. You're right made for me, yeah.